Magandang hapon, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, sabi nila, ang pagpapa-radioactive iodine or RAI, nakakatakot. Totoo ba? Tara, kwentuhan tayo. To be honest, hindi naman nakakatakot. Iba lang pakinggan, no? Pero kasi syempre, dapat informed ka rin or nabigyan ka ng orientation ng doktor mo, no? Kung ano nga ba ang radioactive iodine. So sa akin kasi noon, naunang magpa-radioactive iodine yung kakambal ko. So meron na akong idea. Plus, may mga kaibigan na rin ako na mas nauna sa akin magpa-RAI kumpara sa akin. No? Kasi 2023, January na ako nagpa-RAI. No? So yung twin brother ko, 2019 pa lang. So natapos na niya yung procedure niya. Okay, ngayon, ganito. Umpisahan natin, no? Kung ano nga ba yung radioactive iodine at bakit ba tayo dapat wag matakot. Radioactive iodine treatment, no? Well, ginagamit naman yan, hindi lang naman siya sa hyperthyroidism. Pati doon sa may mga thyroid cancer, ginagamit din yan. Well, magkakaiba lang talaga tayo ng tinatawag na MCI o yung parang dosage niya. No? So magkakaiba yun. For example, sa akin 15, no? Yung sa iba 12, 17, 20 depende sa assessment ni nuclear medicine doctor, no? Pag ininom ko kasi si radioactive iodine at hyperthyroid ako, ang mangyayari po talaga niyan, ina-absorb niya ni thyroid ko yung RAI, and at the same time dinidestroy niya yung tissue, yung thyroid tissue ko, no, sa dito sa may ating lalamunan para sirain yun. Kasi nga, overproduction ang ating thyroid hormones. No? So, ang mangyayari talaga dyan, mauuwi po tayo sa hypothyroidism. Kasi sige, sabihin natin, magagamot ka. Puro ka gamot. Uulit lang siya ng uulit. No? Sa akin, sa case ko, umuulit at umuulit lang siya. So, nag-decide na ako talaga at nirecommend na rin naman ni doktor na mag-radioactive iodine ka na. Okay? So, ganun lang kasimple, no? So, iinumin mo naman yun, i-absorb. Yun lang naman yung tatamaan, hindi naman yung kung anong, yung baka masira yung ganito ko, masira yung voice box ko, or dahil singer ako, hindi naman po. Naapektuhan ba ang boses ko after radioactive iodine? Ang sagot ko po, hindi. Okay? Ang madalas kasing tinatanong sa akin kung may hoarseness ba ako or naging ano ba ako, malalim yung boses or paos. Hindi ko po na-experience yun, no? Kasi ako bilang professor din, tinatanong ko nga yung mga bata, kamusta boses ko? Mapa face to face or Zoom, ang sabi naman ng mga bagets, sir, okay pa rin naman yung boses mo. Well, nung una medyo pumipiyok-piyok ako. Pero siguro dahil sa natural na sa akin yung pumiyok, no? Pero so far hindi naman naapektuhan yung quality ng discussion namin or yung paano ko i-deliver yung lesson, no, do sa mga bata. Wala namang nagreklamo na, sir, bakit ganyan yung boses mo? Sir, bakit ganito po yung ano mo, yung tawag dito, yung tono mo, no? Wala naman, hindi naman naapektuhan. Okay? So, paano, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Kung ikaw ay magpaparay, huwag kang matakot. Ako na nagsasabi sa'yo, ako na experience ko. Okay? So paano, maraming salamat at God bless everyone.